Isang magandang araw po sa inyo lahat. Latest weather update po muli tayo. Maging mapagbantay po tayo dahil patuloy pa rin pong kumikilos ang malakas na bagyong si Jenny. So muli pong namataan ang mata po ni bagyong Jenny na may estimated pong layong 350 kilometers east of Basco, Batanes pa rin po yan. Pero ang hangin niya po ay nakakabahala na ngayon, which is pumalo na nga po, no? Sa pinakamalakas niya ngayon, 205 kilometers per hour, malapit pa rin po sa sentro, na may bugso naman po pumapalo sa 220 kilometers per hour, at ang kilos pa po niya, no, ay pa northwestward po sa bilis nga po na 15 kilometers per hour. As you can see po sa ating pinaka live radar, no, makikita nyo naman kung yung direksyon na tinatahak niya, at posible pa nga pong mas lumakas pa ito nga pong si bagyong Jenny sa paglipas lamang po ng ilang mga oras or within 24 to 48 hours. Inexpected po natin yan. So ngayon po, bantayan nating mabuti yung pagkilos nito dahil sa ilang bahagi nga po ng Batanes, no, ay nakataas po ang storm signal number 1 hanggang storm signal number 3. Gayon din sa ilang bahagi ng Metro Manila, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tignan nyo mabuti yung mata ni bagyong Jenny, which is pumalo na nga po ito sa 205 kagabi, nasa 195 kilometers per hour pa lamang to, pero mas lalo po itong lumakas. Nasa super typhoon category na nga po ito dahil pumalo na siya sa 205 kilometers per hour na lakas ng hangin, no? At posible pa pong lumakas yan sa paglipas lamang ng ilang mga oras. So ngayon po, no, maging mapagbantay po tayo at mag-ingat kung may mga lakad po kayo, especially sa hapon or sa gabi. Mas maganda pong i-cancel muna natin or bantayan muna natin, obserbahan muna po natin ang lagay ng panahon, kung malakas ba ang pag-uulan or may kasamang bugso ng hangin, no? Dahil siyempre nakakatakot po kapag ganitong kalakas ang bagyo na ating binabantayan at minomonitor. Maging I'm ready po tayo sa mga posibilidad na mangyari dahil posible rin po mawalan ng kuryente kapag bumugso na nga po ang malakas na hangin niya na 205 kilometers per hour. Especially po, no, mag-ingat yung mga lugar na bahain sa Metro Manila, sa Luzon. Linisin po natin yung mga kanal, yung mga estero na siyang dinadaluyan po ng tubig para hindi po pag-cause or magkaroon ng pagbabaha. Mag-ingat din po yung mga lugar na matataas, especially sa Baguio area, which is doon po yung may matataas na area. Kapag may patuloy po na pag-uulan, posibleng pong lumambot ang lupa at ito yung maging cause po ng landslide, no? Maging I'm ready po tayo sa mga posibilidad dahil first week pa nga lang po ng October ay bagyo na agad ang pumasok or bumungad sa atin. So okay, nakikiusap po sa inyo, paki-like, subscribe, pahit na rin po ng notification bell. Paki-share po sa ating mga loved ones para updated po sila sa ating binabantayang bagyo, weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat.